Bigyan natin ng analysis, opinion, interpretation itong ginagawa ni Apollo Kibuloy na hindi pagrespeto sa ating mga batas, sa Kongreso, Senado at pati yung warrant of arrest na galing sa Regional Trial Court ng Korte, Davao City ay kanyang iniiwasan, tinataguan, sabi nga ng NBI. Alam nyo, kapag ka po ganyan ang sitwasyon, isa sa mga posibleng gawin at iniisip ngayon ng mga posibleng biktima, hindi lang dito sa Pilipinas, ay lumakas ang loob nila na sila ay magharap din ng reklamo at tumistigo pagdating sa husgado. Katulad ng mga kasong nakabinbin sa Estados Unidos na magkakaroon ng hearing pagdating ng November dahil ilang beses nang na-postpone dyan. Kasi sa Amerika, kung di ako nakakamali, mga 10 yata, 8 hanggang 10 ang mga complainant doon. Sa Amerika pa lang yon. Iba ang complainant dito sa Pilipinas. Sa di umano'y sexual harassment o rape na reklamo ng mga kababaihang member ng pastoral o sinailalim sa pastoral ng kanyang relihiyon. At sa tagal na ho ng panahon, base sa kwento ng mga biktima, ng mga lumabas na mga member nandito sa Pilipinas at nasa abroad, matagal na nga daw pong nangyayari ito. Wala lang maglakas ng loob na magreklamo, magsumbong dahil maimpluwensya sa mga politiko umano si Kibuloy at malapit kay Duterte. Hindi ko naman sinasabing pinuprotektahan ni Duterte, kaya lang talagang magkaibigan sila. Okay? Noon, nagkahiwalay lang yan ng 2016 hanggang 2019. Hindi nagkibuan niya ng 3 taon. Alam ko yan dahil sa akin, meron sa akin dumaan ng mga tawag ng mga yan na nagagalit sa isa't isa. Okay, ganito yan. Kaya lalakas ang loob na ituloy-tuloy ang kaso at reklamo at yung ibang hindi pa lumalabas ay lalabas na rin siguro sa darating na mga panahon dahil binabaliwala ni Kibuloy ang proseso sa batas. Kasi korte na ito, may warrant of arrest, pinakamaganda dyan. Kung walang kanalaman o talagang hindi totoo mga akusasyon, dapat malakas ang loob siyang voluntaring susurrender at lilinisin ang pangalan. Pero hindi Sabi nga ng NBI sa Davao, tinakasan sila dahil ni-raid na nila ang maraming compound sa Davao, Barangay Tamayong, Upper 6 at kung ano pa mga kanyang establishmento dyan sa Davao del Norte, yung kanyang hotel doon sa tabi ng dagat, wala rin siya. So, ibig sabihin, tinakasan niya. Dahil, hindi naman pwedeng hindi niya alam. March 14 pa lumabas yung warrant of arrest na yan sa Davao. Pinigilan lang nila, nag-file ng motion, pero walang nangyari, kaya April 1 at ngayon, nilabas na yung warrant. Yan ang isa ho sa aking nakikita rito. Mas dadami siguro ang mga lalakas ang loob na lumantad dito at sa abroad. Malay nyo, baka may lumabas yung mga taga-Hong Kong, taga-Brazil, taga-Canada. Meron na lumabas taga-Canada ng lalaki, di ba? O sa US at kung saan-saan pa. O di ba? At dito sa Pilipinas. Kaya lang siguro hindi lumalabas yung mga yan dahil hindi pa nga nahuli si Kibuloy dahil baka sila o natatakot sila. Pero pagkaganyan, lalong ang hustisya, katarungan ng di umano'y biktima ay nasa balag ng alanganin dahil siya ay nagtatago. Hindi niya harapin ng lalaking usapan or lalaking prinsipyo na kayang humarap sa mga akusasyon sa kanya. Okay. Any comment, reaksyon sa bagay na yan? Sunod na ating pag-usapan ganito. Ito advice lang po at analysis at opinion ko. Kung gagawin niyo yan, nasa inyo. Kung hindi, nasa inyo rin. Alam nyo yung 5 na mga co-accused or kasama kinasuhan dyan sa Pasig at saka sa Davao, yung si Ingrid Canada, Jack Roy, si Pauline Canada, si Inteng Canada, si Crescente yan at saka yung si Sylvia. Alam mo yung 5 yan, makakalusot lang yung mga yan sa kasong ito kung sila ay magsasabi ng totoo at kanilang ilalagay sa sinumpaang salaysay kung ano ang katotohanan na mga ginawa nila at ginawa ni Kibuloy.
maaaring doon sila bumaba ang mga pananagutan. Pero kung magmamatigas sila, hanggang denial ang kanilang magagawa at para isalba nila si Kibuloy, bandang huli, malamang masabay-sabay silang makakalaboso dyan sa Davao at sa Pasig, RTC. Mabigat yun sa Pasig, RTC. Non-bailable yung pag nagkaroon ng warat at nahuli kayo, talagang kulong hanggang may trial. Yun ang nakikita ko, wala akong iba. Kasi baka ngayon, nagtatanong yung mga kamag-anak nitong 5 nag-surrender, anong magagawa nila para sila huwag madamay dito? Yung mga yan nadamay lang eh. Yung mga yan nagamit lang eh. Yung mga yan nagpagamit din eh. Yung mga yan ay maaaring natakot lang kaya nasama dyan. Meron pa akong option kayo. At ito yung idea ko at opinion ko. Ang option nyo para gumana ang inyong kaso at pwedeng hindi kayo makakasama sa kalaboso kapag ka naglabasan ng mga ebidensya, sabihin nyo ang totoo. Kumbinsihin nyo ang prosecutors ng gobyerno na magsabi kayo ng inyong nalalaman ng katotohanan, sinumpa ang salaysay. Ayan, pwedeng magpagaan ang kaso nyo. Pwedeng makalaya kayo, pwedeng hindi kayo makasama sa kalaboso pagdating ng araw. Pero kung inyong pagtatakpan, o halimbawa may alam kayo, hindi nyo sasabihin ng totoo, maninindigan kayo na wala kayong alam at kung ano-ano, sama-sama kayo yan. So may pag-asa pa. Kung magtanong kayo sa mga abogado. Actually, yung ibang abogado yan ang magiging idea eh. Yan ang isasuggest sa inyo kung may malasakit sa inyo. Kasi kung ang mga akusado, ang tanong sa abogado, attorney, paano ba ako makakasalba rito? Paano ba ako makakaiwas dito? Yan ang pwedeng idea na pwede sabihin ng abogado. Sabihin mo lang ang totoo. Mangako ka sa mga prosecutor, sasabihin mo ang totoo. Pwedeng bumaba ang kaso mo. O meron pang isang issue dyan. Pag ikaw talagang seryoso na may sinumpa ang salaysay na kukwento mo ang lahat para ang dating babaligtad ka against Kibuloy, baka maging state witness ka pa. So, mawawala yung kaso mo, makapagbibigay ka pa ng hustisya sa mga alleged victim. Diba? Yun ang maganda dun. Kung babaligtad kayo para sabihin nyo ang totoo at maging state witness kayo, protektado na kayo, nabigyan pa ng hustisya ang mga di umano'y biktima at lalabas ang katotohanan. Yan ang pwede magawa. Alam yan ang mga abogadong may hawak ng kaso. Pwedeng i-advise sa inyo yan pagka talagang alam nyong magigipit na kayo at alam nyong kung ano ang totoo. Alam naman nyo kung anong totoo eh. Kahit si Kibuloy, alam niya ang totoo. Ano ba talaga ang totoo? Siyempre, hindi naman aaminin niya. Kaya nga ayaw humarap sa husgado eh, dahil makukulong eh. Ayaw din humarap sa Senado dahil makukulong. Diba? Alam nila ang totoo. Sa batas ng Diyos, hindi kayo makakaiwas. Alam niya kung ano ang totoo. Alam din ng mga membrong nakakaintindi kung ano ang totoo. Pero yung mga hindi nakakalapit kay Kibuloy at naging tao-tauhan lang kayo, talagang hindi kayo maniniwala dyan kahit na anong gawin sa inyo. Sasabihin nyo, hindi totoo yan. Pero yung mga biktima, yung core group, yung mga administrator, yung mga malapit kay Kibuloy na 24 hours magkakasama kayo dyan, alam yan. Alam ni Ingrid ang totoong nangyari dyan. Alam ni Jack Roy ang totoo dyan. Alam ni Enteng, alam ni si Pauline Canada, alam ng Sylvia, dahil kasi yung mga yan ang magkakasama dyan eh. Meron pang ibang nakakaalam dyan, hindi lang sila sinali sa kaso. Diba? Kung ano ang totoo. Pero siyempre, nasa husgado na yan, bahala kayo. Ang aking sinasabi rito ay opinion lang, interpretation, suggestion, yan ay pwedeng mangyari. Kaya baka iba nagtatanong, paano kaya sila makakawala? Ayun ang idea ko sinasabi. Yun lang, magsabi kayo ng totoo. At pag nakumbisi niyo yung prosecutor para kayo tulungan, malamang di kayo makakasama sa madilim na daan patungo sa pagbibigay ng hustisya.